Mapagpala at mabiyayang araw po sa inyong lahat mga kapatid. At sa araw pong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. At bago ko po sisimulan ang aking ibabahagi sa inyo, isishare ko muna sa inyo ang isa sa paborito pong Bible verse. Ito po'y hahanguin natin sa aklat ni Isaias, Kabanata 41, Tudling Gs. Ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Mga kapatid, ito pong verse na ito po'y isa sa pinaka-paborito pong verse na kung saan ito po'y laging laman ng aking isipan, ganun din po ng aking puso saan man ako maparoon. At una ko pong ibabahagi sa inyo na aking karanasan bilang isang OFW. It was 2019 kung saan ako po'y nagtatrabaho bilang isang nurse. At pagkatapos po na ako'y nagtatrabaho bilang nurse, ako po'y napasok sa ibang department, sapagkat nung time na yon ay temporary na close yung clinic namin at wala kaming pasok. So na-assign ako wala akong pasok sa clinic sapagkat yun nga, close po yung clinic namin. At mga after 3 months po ay kami kinausap ng aming HR manager at kung saan namin gusto na lilipat ng ibang departamento. At nung ako po'y tinanong, sinabi ko po na ako gusto kong lilipat sa HSC department, sa Health and Safety Environment department namin, sapagkat ako din po ay meron din po ako mga training. So nung simula nung time na yun, ako'y nagtatrabaho na bilang isang safety officer sa aming kumpanya. At nung 2000, for almost 9 years sa aming kumpanya, ako po'y naka-experience ng sabihin natin isang una malungkot, kasi nga noong 2019 nakatanggap ko ng termination letter galing sa aming kumpanya. At ang malaking problema pa noon ay hindi lang ako nga nakatanggap. So prior na natanggap ko ang aking termination, yung sister wife ko din naman ay nakatanggap din siya ng termination letter. So siya yung nauna sa akin. Isang araw lang pagitan namin. Ngunit tunay nga na napakabait ng Panginoon at hinanda niya rin ako nung time na bago ko natanggap ang termination letter. Kasi nung time na yun, ako'y nagtatrabaho bilang night shift. So night shift yung duty ko nung time na yun. For almost 3 years yata ako na panggabi. Then nung bago ko ma-receive yung termination letter, ako'y nagulat kasi nung time na yun natulog yata ako mga 10 a.m. Tapos before ako nagising, naginip ako na ako'y naka-receive ng sulat. Nung ako'y nagising, ako'y nanalangin sa Panginoon na kung anumang aking matatanggap ay ihanda ako ng Panginoon. So nung time na yun, after mga 5 minutes ng aking pagising, tinawagan ako ng aming HR. At yun nga po, sinabihan ako na maaga akong papasok. At meron daw silang ibigay sa akin isang sulat. Pero sa isipan ko, alam ko na yun po ay termination letter. At yun nga po, pagdating ko sa trabaho, yun, naka-receive ako ng termination letter. Nung una, medyo kinabahan ako kasi nga yung sister wife ko ay
nakatanggap siya una ng termination letter at sabi niya sa akin, paano na to? Kasi nga, siyempre meron kaming anak dito sa bansang Qatar at sabi ko sa kanya na huwag kang matakot at alam ko kung meron mang closed door para sa atin, alam ko na ito yung pagkakataon na ang Diyos mong bibigay sa atin ng open doors na kung saan bibigyan na tayo ng higit pa sa ating akalain na biyaya. So sa aming company, medyo matagal na rin ako nagtatrabaho for almost 9 years. So 9 years, so for 4 years nang nasa company ako, yung time na naka-receive ako ng salary increase. So after 4 years to 9 years, yun nga, may mga promises pero hindi nga nakatanggap ng increase. So promises lang pero hindi siya nagkatotoo. So nung time na yun na naka-receive kami ng ng termination letter, yung misis ko talaga siya, nag-hysterical. So natakot siya na nung una din naman, siyempre bilang isang OFW, siyempre matatakot kasi nung time na yun medyo pahirapan sa maghahanap ng trabaho. So nung nalaman ng kanilang general manager, kasi yung sister wife ko nagtrabaho din siya sa isang consultant company at ako naman ay sa isang main contractor, so contractor kami. Yung time na nalaman ng kanyang managing general manager nila na ako din natanggal sa trabaho, sinabi ng kanyang manager sa aking sister wife na hindi daw siya nanirito na magsisira ng pamilya. So sinabi niya rin sa aking wife na kung meron daw bagong project na makapasok sa kanila, interviewin ako. Kukunin nila ako at kung makapasok ako sa interview ay makapasok ako sa company nila. So after nung time sinabihan yung wife ko, it was Wednesday nung time na yun. Nagulat yung sister wife ko kasi nga Wednesday siya kinausap. Nung after ng kasunod na araw ay nung matagal nilang tinitinder na walang response pa, ay yun nga, magsimulan daw yung project. So nung time na yun, tinawagan ako agad ng aking misis na i-interviewin ka. So ako'y nagulat kasi nga nung time na yun, nasa notice period pa rin ako, pero madami na rin akong mga company na ina-applyan din. So nung time na yun ay in-interview ako ng kanilang project director. So nung interview ako at nakakaano po nun kasi nga yung managing general manager nila kasama din sa nag-interview sa akin. So interview nila ako. At nung time na yun, sinabi ng aking sister wife, hindi ba daw ako natatakot during sa interview? Ang sinabi ko din man sa aking wife na pag sa tao hindi ako natatakot sapagkat alam ko na ang aking Diyos na aking pinaglingkuran, alam ko na saan man ako maparoon ay kasama ko siya. At tunay po mga kapatid na ang Diyos ay hindi po talaga napapabaya. At nung time na yun, nung after ng aking notice period, kasi 2 months yung notice period ko, isang araw lang po yung pagitan, pinakahuli ko sa aking previous na company, at isa main contractor kami, ay Thursday. So nung tinawagan nila ako ng hapon ng Thursday, ay magsisimula na ako by Saturday. Yun nga, isang, hindi naman ako engineer, pero yung binigay sa akin na position doon bilang HSC engineer. So pina-interview ako sa kliyente din, nakapasa din naman ako. So yun ang pinakaunang project namin sa Dapper, Qatar. So yun po, nung ako din nagsimula sa pagtatrabaho bilang isang nasa consultant, ay isang mahirap din po kasi nga hindi ako sanay magre-review kasi contractor nga at ako isang nurse, hindi naman talaga ako matagal na sa health and safety. Pero nung time na yun, sinabi ko sa Panginoon na tulungan niya ako, gagamit siya ng mga tao. Napakabait talaga ng Panginoon at ako'y ginaid niya sa trabaho na yun at
napakadami pong mga trials na akin pong naranasan sa trabaho, ngunit po ay dahil sa regalo ng Diyos ng kanyang binigyan niya ako ng courage o fortitudes na kung saan ito'y lagi kong hinahawakan na saan man ako maparoon ay hindi niya ako mabayaan. At yun po ang simula. Ako'y nakapagtrabaho sa isang consultant company. From consultant din po ay nalipat din po ako sa isang consultant din, PMC project management consultant din po. At currently ako po'y nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya din na ang aming project ay dito po sa airport ng Qatar po. So as PMC din po. At maraming salamat sa pagkakataon na ako'y nakapagbahagi. At ito lang po ang masasabi ko po sa inyo mga kapatid, na ang ating Diyos na kung saan ating pinaglingkuran at kung saan ating sinasamba ay ni kailan din niya tayo pabayaan. At tunay nga yung gift of fortitude, ito po'y isang napakalaking bagay sa ating buhay bilang isang lingkod ng Diyos. So maraming salamat po mga kapatid, nawa sa kunting aking ibinabahagi sa inyo na aking karanasan dito sa bansang Qatar. At yun din po pala, ang aking wife din, nalipat siya sa ibang company din na isang PMCM. So ngayon kami magkasama din po sa isang consultant company din. So muli po mga kapatid, ang paglilingkod po natin sa Diyos, ito po'y hindi nasasayang. At maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong kapatid, kasama niyong lingkod sa Obasan ni Yahweh El Shaddai, Brother Jeffrey po. Shalom mga kapatid.